Mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Live po tayo ngayon. Medyo ako lang po nag-iisa dahil ang kapartner ko po na si Edgar Agna ay nagpapahinga pa po dahil iba po kasi ang araw niya. Ang araw niya ay gabi sa akin at ang gabi ko ay araw niya. Ibig sabihin, ang trabaho kasi niya ay sa gabi. At pag sa araw tulog ang aking partner. Kaya nagpapaalam ako sa kanya na ako muna ang mag-live. Pero bukas abangan niyo po kami. Magla-live po kami sa opisina ng Alpha Omega World Peace Development Martial Program na nasa Friends Hotel sa UN Avenue, Manila. Kasama po namin si Chairman sa pagla-live para po sa kalaman ng lahat. Bago ako mag-umpisa, binabati ko po ang ating Chairman, King Tiburcio Villamor Marcos Taliano Tagian IV, ang ating Vice Chairman, Director General Leandro Johnson, ang ating Chaplain, na hindi ko na nakikita kung saan na kaya siya ngayon, Chaplain Antonio Siladan, at sa Alpha Omega, Alpha RL Omega, kay Friends Robert, binabati ko po kayo. Siya po ay tumatakbo bilang senador. Ayan, suportaran po natin para mapadali po ang implementation ng ating programa at ating founder ng Kingdom of Ophir, si Frank James. Tumatakbo siya bilang gobernador ng Quezon Province. Suportaran po natin ang ating mga kasama sa programa para mapadali ang implementasyon na ito. Binabati ko po ang lahat ng mga nanonood, saka yung mga kasama ko sa Alpha Omega family. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang tatalakayin ko po ngayon ang patungkol po sa Alpha Omega World Peace Development Martial Program. Tapos pangalawa ay ang reactivation of the Central Bank of the Philippines. Pangatlo ay ang deuterium. Kaya ko po ito naisipang mag-live dahil po sa mga nangyayari ngayon na kalamidad, kagaya sa nangyari sa Bicol, na hindi natin alam kung sino yung sa mga nangyayari ngayon, mga kalamidad na to, hindi natin alam kung sino ang sisihin natin, ang sarili ba natin o ang namamahala ng programa natin. Yun po ang tatalakayin ko po para malaman natin kung sino po talagang totoong nagpapahirap sa atin. Ito po natin malalaman, kaya ipapaliwanag ko po. Una ko pong tatalakayin ay ang patungkol po sa Alpha Omega World Peace Development Martial Program, na ang Alpha Omega World Peace Development Martial Program, yun po ay programa ng Diyos na dapat maintindihan po ng tao, dahil noon pa po ito pinapatupad, pero hindi po alam ng karamihan kung ano po ang Alpha Omega World Peace Development Martial Program. Ang Alpha Omega World Peace Development Martial Program, yun po ay institutional na hindi na kailangan i-rehistro sa SIC. Bakit? Dahil ang implementing arm po niyan ay ang Alpha Omega World Peace Development Martial Program, na ang Board of Trustee, Board of Governor ng Alpha Omega ay ang lahat ng presidente po sa buong mundo.
kasama po ang mga prime minister. Dahil ang programa ng Diyos ay buong mundo. Hindi lang po dito sa Pilipinas. Kaya ang Board of Trustees, Board of Governors, ang ating pong presidente. Ganun po siya. Sila po ang ang mga ngasiwa sa programa ng Diyos. Pero hindi po nila ito inintindi, kundi binaliwala po nila. Kaya ito po ang nangyayari sa atin ngayon. Yung mga kalamidad ngayon. Ganito po siya. Kaya nagkakaroon po tayo ng ng mga malalakas ng bagyo, pagbaha. Yun po ay tinatawag na global warming. Kung nakikita niyo po sa sa YouTube, sa mga social media, na ang mga scientists sa Amerika ay nagwilga na po, naipos ko po yan bago lang, nagwilga na hinuhuli pa nga sila, na dahil alam nila, nakikita nila na ang mundo natin ay 5 taon na lang. 5 taon na lang, ito po ay gugunawin ng tubig. Dahil alam po, dahil ang fossil fuel kasi, yan po ang dahilan ng global warming. Fossil fuel, yun po ang ginagamit natin na gasolina ngayon. Galing po yan sa buto ng hayop at buto ng tao. Yan po ang mga fossil fuel na ginagamit natin ngayong gasolina. Yun po ay nagpapalabas ng maraming usok, yung napakaitim. Lalo na yung mga jeep natin ngayon na mga luma, mga bus na hinahayaan lang na sa kalsada, na hindi man lang hinuhuli ng mga ng mga manghuhuli para hindi lumalala yung init natin. Yan pong usok na yan, yun po ang dahilan, lalo na yung mga dambuhalang mga company na lumalabas ng mga usok na napakaitim. Yun po ang nakakasira ng ozone layer natin. Kaya parang drum na kalaki ang ozone layer natin ngayon. Yan po ang dahilan kung bakit umiinit na ang buong mundo at kailangan na humihigop kailangan humihigop ng maraming tubig dahil sa sobrang init. Kaya pag once na mag-ulan, kaya sigurado na mababaha talaga dahil marami ng tubig ang kanyang sisipsipin dahil sa sobrang init. Yun po ang dahilan yan. Ngayon, alam kasi ng Diyos na ang sobrang paggamit ng fossil fuel ay nakakasira po ng ating mundo. Ang sobrang paggamit ng fossil fuel. Kaya gumawa po ang Diyos ng pamalit na gasolina, pamalit sa fossil fuel. Yun po ang deuterium, fuel of the future. Diyos, terium is mystery. Yan po, gumawa siya ng pamalit. Pero ito po ay nagawa na noong 1972 pa lang. Mayroon ng feasibility study. Ito po, feasibility study. Mayroon na pong feasibility study. Pero ang lahat ng mga dokumento na to ay nandun po ng ating hari. Siya po magpatuloy bukas. Ito po ang feasibility study ng deuterium. Namina na po ito. Noong 1970s. Ngayon ay sinasarahan lang. Yun po ang yun po ang solusyon ng global warming pag yun ay mabubuksan. Kaya ang programa kaya ma-implement lang ang programa na to kung mag-matured na ang bilateral Mansfield Breakthrough Successor Agreement. Pero sa hindi pa nag-matured, tuloy-tuloy na yung Bell Project mula pa kay Ferdinand E. Marcos. Kaya kaya sa panahon ni Ferdinand E. Marcos, ang dami po niyang nagawa, mga school, isleaks, inleaks,
lahat mga Petron, gasoline station, lahat ang dami po niyang nagawa. Yan po ay pira po ng Alpha Omega. Yan po ang infinity account. Oo, na dapat ang magpatuloy niyan, yung programa ng Diyos na yan, yung Belbel ay ang lahat ng presidente. Ang presidente natin sa Pilipinas, kung sino man ang susunod na presidente, sila ang magpapatuloy niyan dahil sila ang Board of Trustees, Board of Governor. Kaya ang nangyayari, yung Belbel project na yun, yun ay yung programa ng Diyos. Ang problema lang, kasi nung pinagkaisahan si Ferdinand E. Marcos, ay hindi po na ituloy ng ating presidente na naman na nagdaan. Na kung tutuusin, sila ang magpapatuloy nun dahil ang Alpha Omega World Peace Development Marshall Program, ang Board of Trustees kasi nun ay ang presidente ng Pilipinas. Sila po ang magpapatuloy, hindi po nila pinagpatuloy. Sa panahon naman ni Ramos, hindi rin pinagpatuloy. Ang ginawa pa ni Ramos, kaya tinawag siya buybinta kasi ang mga ginagawa ni Ferdinand E. Marcos na mga build, binibinta naman ni Ramos. Hindi pinagpatuloy kagaya ng Petron. Yung Steel Corporation. Ang daming binibinta ni Ramos. Oo. Kaya hindi nila na ipagpatuloy. Mga ilang presidente na ang nagdaan. Ang nakapagpatuloy nito na presidente si President Duterte. Siya ang nakapagpatuloy ng Belbel sa pagkaakala ng sambahilang Pilipino naman ay pira daw ng gobyerno. Kahit ang budget po ng gobyerno natin ay 5 trillion lang. Kukwintahin mo yung mga build na yan kung magkano yan halaga na yan. Baka ano lang yan magkano lang yung budget na yan per year. Ang build na yun, ang magpatuloy kasi ng build project na naumpisa ni Ferdinand E. Marcos, ang mga presidente. Kaya ang nakapagpatuloy lang sa proyekto na yan ay si Duterte, yung build project na yan. Kaya narehistro ang Alpha Omega sa SIC. Ang Alpha Omega kaya narehistro sa SIC dahil po yun sa account. Yun po ang papasukan ng pera. Yun po ang tinatawag na infinity account. Kaya ang mali lang po sa mga Pilipino nung niribok ito ng ating hari, sabi nila fake daw yung Alpha Omega dahil naribok sa SIC. Hindi po. Ganito po siya. Ang ginagamit po ng account ay ang Alpha Omega. Yun po kasi ang infinity account. Kung ginagamit pa ng ating hari ang Kiram account o Spiritual Wonder Boy account, dapat ang nakapangalan doon sa SIC, Spiritual Wonder Boy account or Kiram account ba. Ang ginagamit niya Alpha Omega account dahil yun po ang papasukan ng pera. Yun po kasi ang infinity account. Kahit ano pang proyekto ang gagawin dito sa buong Pilipinas, hindi kayang ubusin ang pera na yan. Kaya yan na-revoke dahil panibagong administrator. Kay BBM na. Ngayon, si BBM na. Kailangan si BBM lumapit sa ating hari para ito ay maipagpatuloy. Dahil si King TBM lang dahil ang Republic of the Philippines, yan kasi ang Board of Trustees, Board of Governor Alpha Omega, sila ang namamahala na dapat ipagpatuloy nila ang Build project na nasimula ni Ferdinand E. Marcos. Ginawa naman ni Ramos, binibinta. Kaya natigil ngayon ang Build project, gawa ng ni-revoke ang account ng Alpha Omega sa SIC, gawa ng panibago ng administrador. Dapat si BBM ay lumapit lang sa ating hari. Andyan na
palay na ang lumapit sa manok. Palay na ang lumapit sa manok. Kasi si King TBM lang kasi ang magbasbas diyan ni BBM. Para may pagpatuloy ang Belleville Project, para ma-reactivate na ang Central Bank of the Philippines na pagkukunan natin ng pera. Kaya ang nangyayari kasi dito, kaya tayo naghihirap ng husto. Dahil po kasi, ang Central Bank of the Philippines kasi, na-charter po yan ni Ramos noong 1993, June 14, 1993. Dahil ang tunay na Central Bank of the Philippines ay hindi po pwedeng gamitin ni Ramos, ng ating mga presidente, gawa ng protektado po ito ng dalawang Republic Act. Republic Act number 265 on June 1948 at saka Republic Act number 337 of July 1948 against Republic Act number 7653 of June 14, 1993. Yun po ang sinarter ni Tabaco na walang gold backup na ginawang BSP. Kasi ang kayamanan po kasi sa buong mundo ay ginto. Kaya malinaw doon sa Last Will and Testament on December 20, 1985 sa Malacanang Palace na mga account po yun. Ang Last Will and Testament na yun. Mga asset po yun sa iba't ibang bansa na binakapan ng lahat ng central bank sa buong mundo. Dahil ang kayamanan sa buong mundo ay ginto na hindi sila pwedeng mag-imprenta ng pera kung walang backup na ginto. Yan ang nangyayari ngayon dito sa Pilipinas. Dahil hindi nila ginamit ang tunay na Central Bank of the Philippines, na ginawang BSP, ay hindi sila pwedeng mag-imprinta ng pera. Dahil wala ng gold backup nung nag-mature na ang Bilateral Mansfield Breakthrough Successor Agreement ng 2005 na may moratorium na 5 years, 2010. Kasi once na mag-imprinta ka ng pera, antitrust violation na po yan ng engraving and printing. Kaya nga malinaw nga sa Bible, sa Haggai 2:8-9, na ang ginto at ang pilak ay akin. Nasa Bible pa nga ha. Tapos ang mga sambay ng Pilipino, hindi nila alam na ang kayamanan sa buong mundo ay ginto. Pag magbanggit ka ng ginto, saan yung ginto? Pinagnanakaw na nga ang ginto eh. Pinuslit na nga ang 3,500 metric tons na ginto. Tapos mga Pilipino, saan ang ginto? Totoo ba yung ginto? Nakasulat na nga sa Bible. Yun po siya. Kaya nga ang central bank natin dito sa Pilipinas, mayroon po yung 400,000 metric tons na backup para maka-imprinta ng pera. Tingnan mo ang nangyayari ngayon. Nag-imprinta sila ng pera ng 1,000 doon sa ibang bansa. Yung bago natin ngayon na 1,000 yung parang plastic. Sa ibang bansa po yan inimprinta. Bakit hindi na-imprinta dito sa Pilipinas? Bakit hindi nila ginagamit ang central bank niyan? Dahil wala po yung gold backup. Ang ginawa po nila, antitrust violation po yan sa engraving and printing. Na bawal sila mag-imprinta ng pera na walang gold backup. Kaya ang programa ng Diyos ay na-overdue na dapat pag mag-mature na ang Bilateral Mansfield Breakthrough Successor Agreement noong 2010, dapat ma-implement na ang United Nations ICUSOC. Yun po ang programa ng Diyos na magdadala ng divino gobyerno sa buong mundo, na wala ng mahirap na mga tao sa buong mundo. Dahil ang programa, dahil ang United Nations ICUSOC ay buong mundo po yan. Mauna lang po ang Pilipinas. Yan po ang magdadala ng divino gobyerno. Na mauna ang Pilipinas. Once na ma-implement yan, libre pa bahay, libre pa lupa, libre kuryente, libre tubig,
libre hospital, libre school. Tapos may financial pa tayo. Yun po siya. Kaya po hindi ito na implement. Gawa po na charter po ang Central Bank of the Philippines. Wala po tayong pagkukunan ng pera. Kasi bawal na nga mag-imprinta ng pera ang Central Bank Kasi yung bilateral Mansfield Bricto Successor Agreement, yun po ang global receipt. I-receipt po lahat ng Central Bank sa buong mundo kasama na ang Pilipinas para magkakaroon ng gold backup para maka-imprinta na tayo ng maraming pera. Kaya ang Central Bank na ginagamit natin ngayon, hindi niya pwedeng gamitin ang mga account natin na sa iba't ibang bansa dahil hindi po yan ang nakarehistro, kundi ang Central Bank of the Philippines nung itinatag nung 1949. Yan po siya ang katotohanan. Kaya once na ma-implement yan, once na ma-reactivate ang Central Bank of the Philippines, diyan na tayo mag-imprinta ng maraming pera. Kagaya yung ang account kasi natin, ang kayamanan kasi sa buong mundo na pag-ari ng Alpha Omega at ang ating chairman ay si King Tiburcio Villamor Marcos Tariano Tagyan IV, na siya ang sole signatory ng King of Recognized Asset Nation. Base sa mga court order, Filipino po ang beneficiary ng kayamanan. Pero ang programa po ng United Nations ECOSOC, yung Article 55, 57, 63 up to 71, yun po ang programa ng Diyos sa buong mundo. Na mauna lang po ang Pilipinas. Yun po. Kaya tayo ang beneficiary po, mga peoples of the Philippines. Ang kayamanan natin na nasa tunay na Central Bank of the Philippines natin ngayon na pinabayaan ng mga namamahala natin, yung Republic of the Philippines. Kaya hindi ito mabubuksan ang kayamanan natin. Dahil bawal tayo mag-imprinta ng pera na walang gold backup. Kailangan siya na i-reset. Kaya ilan ang presidente na nagdaan na i-reactivate ang Central Bank of the Philippines ay ayaw po nila. Gusto nila na maging alipin tayo habang buhay. Hindi nila alam na akala nila ay magpapatuloy ang kanilang kasamaan, ang kanilang pag-aalipin, kundi may hangganan po yan. Bakit? Once na hindi po ito maipatupad ang programa ng Diyos, ang United Nations ECOSOC, bumabalik po ang istorya bumabalik po ang nangyayari po noon sa panahon ni Noe, yung baha. Bakit? Ang United Nations ECOSOC, kasama po dyan ang programa ng deuterium. Ang deuterium, yun po ang solusyon ng global warming. Kaya nababalitaan na sa ibang bansa na ang European country ay una nang mabubura sa mapa. Bakit? Dahil ang mga dambuhalang yelo sa European country na tinatawag na ice geyser ay natutunaw na po. Kaya tumataas na ang tubig. Ngayon, kaya ang programa ng Diyos ay na-overdue na po ito. Dapat 2010 ma-implement na ito. Kaya na-overdue na rin ang pagtaas ng tubig, ang pagputok ng bulkan, ang malalakas na lindol, at ang mga pagtaas ng tubig at saka baha at saka ulan. Yun po, dahil po yan sa global warming. Ang solusyon lang po yan, napakasimple lang. I-reactivate lang ang Central Bank of the Philippines para mabuksan na ang deuterium.
Dahil yun po ang pamalit na gasolina. Yun po ang pamalit ng fossil fuel na ginagamit natin ngayon. Dahil alam ng Diyos na ang sobrang paggamit ng fossil fuel ay nakakasira ng mundo. Kaya gumawa siya ng pamalit na gasolina. Yun po ang deuterium. Noong 1972 pa yan, na mina. May feasibility study na, may program of work na ang kapartner natin yan ay Aramco at saka Standard Oil. Paano magagawa na wala man tayong pagkukunan ng pera? Saan tayo kukuha na ang tunay na central bank natin, ang kayamanan natin, na doon tayo mag-imprinta ng maraming pera na charterman ng namamahala natin sa panahon ni Ramos pa, ni Ferdinand M. Ramos, ni Fidel Ramos na charter. Kaya ngayon pag once na pag ma-reactivate na ang Central Bank of the Philippines, dito na mabubuksan lahat ng kayamanan natin. Dito na tayo mag-imprinta ng pera. Kagaya yung deuterium. Saan ba ang budget ng deuterium? Yun po ang sa Bank of England. Ang account po natin ay 1,600 plus na account po yan. Sa isang account lang sa Bank of England, yung budget ng deuterium, 10 trillion euro. Pag i-imprinta po natin dito yan, nasa mga 600 trillion. Yun po ang gagamitin para sa deuterium. Yan po ang pamalit ng gasolina. Kasi pag once na-implement pa yan, noon pa, pag na-reactivate ang Central Bank of the Philippines, yung na-reactivate pa, noon ang Central Bank of the Philippines, wala nang mangyayaring mga baha. Yung Bicol na yan, wala nang baha, wala nang mamamatay sana diyan. Wala nang baha na mangyayari pa sa panahon ngayon kung ipapatupad pa ito noon pa. Kasi pinaghandaan na po ito ng Diyos. Kaso lang, ang tao po kasi ang destroyer. Binago po ang programa ng Diyos, ang batas ng Diyos, binago po ng tao. Kaya sa mata ng Diyos, ang tao po ang dyablo. Dahil ang tao ang destroyer eh. Kasi pag hindi pa binago ang batas na to, itong Republic Act number 265 nung June 48 at saka dalawang Republic Act to nung number 337 nung July 48, pinalitan man against Republic Act number 7653. Kaya yan ang nangyayari natin ngayon. Kaya tayo lubog sa baha. Kaya ang tanong dito, sino ang nagpapahirap natin? Ang Diyos ba? Ang Diyos ba ang nagpaparusa natin? Hindi. Ang Diyos ay pag-ibig. Pinaghandaan tayo bago mangyari ang lahat. Kagaya sa panahon ni Noe, ang mga tao ba pinarusahan ng Diyos? Hindi po pinarusahan ng Diyos ang mga tao. Kaya nga, inutusan si Noe na Noe, maggawa ka ng arka para ang mga tao ay ililigtas. Doon isa-isa kayo sa lahat ng barko. Sino bang hindi naniniwala? Ang mga tao hindi naniniwala kay Noe. Yan ang nangyayari ngayon. Pag hindi kayo maniwala ngayon, sigurado tataas ang tubig. Mismo ng mga scientist na mismo sa United Nations ang nagwilga. Nasa post ko lang, bago lang, titingnan nyo yung ko dyan. Yung mga post ko. Hinuhuli nga sa Amerika yung mga nagwilga ng mga scientist. Dahil nakikita nila na ang mundo natin ay 5 taon na lang. Pag hindi ito ma-implement ang programa ng Diyos, ang United Nations ikusok, talagang malulunupan tayo. Tataas ang tubig, hindi po yan maagapan. Ang solusyon lang po ang deuterium. Yun po ang fuel of the future. Jo is Diyos, terium is mystery. Yun po ang kaya tayo pinag-isa.
ng ating hari. Pasalamat tayo, nandito ang ating hari, pinadala ng Diyos para tayo ililigtas. Kagaya sa panahon ni Noe. Nandyan si Noe. Siya ang isinugo ng Diyos para gumawa ng arka para ang mga tao pasakayin. Pasakayin lang ha. Hindi pa nga tumutulong sa paggawa. Pasakayin na lang. Ayaw pa maniwala. Pasakayin na lang. Hindi nga tumutulong sa paggawa. Pasakayin na lang. Ngayon ang nangyayari ngayon. Nandito na ang ating hari para tulungan tayo. Siya na ang lumapit. Kumbaga palay na ang lumapit sa manok. Hindi pa paniwalaan ng mga tao. Hindi nila alam kung sino ang nagpapahirap ng sambay ng Pilipino. Kaya kung sa panahon sa mga Israelitas ay 40 years silang inaalipin, yun din ang nangyayari sa atin ngayon. 40 years din tayong pinahirapan. Dahil the Bible history repeated, Ecclesiastes 1:9. Ang nangyayari noon ay mangyayari din ngayon. Ang nagaganap noon ay magaganap din ngayon at walang bagong bagay sa ilalim ng araw. Yun ang nangyayari sa atin ngayon. Kaya ang tanging solusyon natin dito, dahil nasa atin kasi ang patrimonya. Nasa Bible pa yan, nakasulat. Ang patrimonya. Nasa atin ang constitutional sovereign right. Nasa atin ang kapasyahan. Nasa Bible yan, sa Deuteronomy 30 verse 15. Nasa atin ngayon ang kapasyahan. Tayo ang pipili ng buhay, kasaganaan, kahirapan at kamatayan. Pag sinunod natin ang utos ng Diyos, tayo'y pagpapalain at gagawing isang malaking bansa. Paano tayo pagpapalain na ang Central Bank of the Philippines na magpapayaman natin ay binago? Hindi sinunod ang utos ng Diyos, ang batas ng Diyos, hindi sinunod. Dahil ang nangasiwa po itong kayamanan na to ay si Dr. Jose Rizal, Amang Rizal, aka Father Jose Antonio Diaz, Severino Santa Romana. Si Ferdinand E. Marcos ay legal counsel lang po yan. Nag-umpisa yan 1939. Dalaga pa yun si Reyna Enemisia. Dahil si Reyna Enemisia, siya po ang founder ng Central Bank of the Philippines, kaya po yan ay itatag. Dahil ang kauna-unang bangko sa Pilipinas ay ang Il Banco Espanyol de Isabel de Sican. Na ipamana po yan kay Reyna Enemisia. Villamor, Italiano Tagyan. Kaya ang El Banco Espanyol de Isabel de Sican, yan po ang creation of the Central Bank of the Philippines. Binigyan po ng asset yan. At saka backup na 400 metric tons. At saka asset na 356 trillion. Kung hindi ako nagkakamali. Nasa mga dokumento po yan sa mga post natin. Dahil sa daming dokumento, minsan magkakamali ako pero nasa mga basta nasa mga 365 trillion yun ang ang asset yan. Pero ang tanong, nasaan na yan? Ngayon ito po siya. Kaya pag ang mga tao ngayon ay tulog pa, hindi sila magigising sa katotohanan dahil ang iniidolo pa nila ngayon ay ang nagpapahirap pa sa atin. Palala po ang mundo natin. Dahil namayagpag na po ang mga antikristo sa bansa natin, na mamayagpag na po ang mga dilawan sa bansa natin. Kaya ang tanging na lang kakampi ng ating hari natin ngayon ay hindi yung mga administrator, hindi yung mga namamahala natin na Republic of the Philippines, kundi ang peoples of the Philippines, dahil nasa atin ang constitutional sovereign right. Nasa Deuteronomy nga, ulitin ko naman, nasa atin ngayon ang kapasyahan, tayo ang pipili ng buhay, buhay, kahirapan, kasaganaan at kamatayan. Yun po. Kung mahirap man tayo ngayon, pinili natin, ginusto natin. Kung may namatay man doon sa baha, kagaya sa Bicol, ay ginusto natin.
Hindi yan parusa ng Diyos. Ginusto natin. Dahil bago mangyari yan, pinaghandaan po yan ng Diyos. Yun po ang programa ng United Nations ICUSOC. Yung Article 55, 57, 63 up to 71. Dahil kasama po yun ang deuterium na yun. Yun po ang fuel of the future na solution po yan ng global warming. Kaya pag hindi po ito ma-implement, mamamatay po tayo lahat. Wala pong mabubuhay sa atin. Pero alam kong hindi papayag ang Diyos. Dahil nandito na nga siya sa Pilipinas para ililigtas tayo Dahil malinaw naman sa 1 Corinto 4:20 na for the kingdom of God not in words but in power. Ang labanan ngayon, ang kaharian ng Diyos ay hindi lang sa salita. Kasi ang dami kasing nagsalita diyan. Kung ano-anong sinasalita, mga haka-haka, kundi sa kapangyarihan. Kaya ang labanan ngayon, change of command. Iuutos na lang. Utos ng nakakataas ang masusunod. Yun po siya. Kaya ang gagawin na lang natin, kasi tapos na yung natin kapasyahan yung panahon ni Ferdinand E. Marcos Kasi kung hindi pa siya pinagkalulo ng mga sambay ng Pilipino, mga antikristo, dapat noon pa ay maganda na ang buhay natin ngayon. Pinagkalulo sa panahon ni Ferdinand Marcos. Yan ang nangyayari ngayon, kaya tayo naghihirap at inaalipin ng 40 years. Kaya lang man siya bumababa noon dahil nasa atin ang patrimonya nga Nasa atin ang constitutional sovereign right. Sinunod lang niya ang batas ng Diyos. Dahil ayaw niya ang mga kapatid niya. Dahil tayo ay magkakapatid. Dahil ayaw niya ang mga kapatid natin ay mapapahamak. Kasi tayo ay magkakapatid. Dahil ang Bible kasi ay script yan, ang drama ng Diyos dito sa mundo. Ang ama po natin sa buong mundo, base sa Bible, ay si Abraham. Siya po ang ginawa ng ama ng buong mundo. Kaya ang Muslim at ang Christianity ay magkakapatid. Dahil si Ismail ay anak ni Abraham. Tayo ay lahi ni Jacob. Di tayo ay magkakapatid. Kaya hindi tayo, ba't pa tayo mag-aaway-away? Kundi magtutulungan. Ang magkakapatid ba ay nag-away-away? Ang Diyos na nga ang ama Kaya nga ang dasal ni Jesus Christ, Ama namin. Ama namin na sa mga langit, pagdaygon imong ngalan, umabot ka na mo imong gingharian, matuman imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Na Bisaya na, hindi ako marunong magdasal ng Tagalog, English. Tagalog na lang, Ama namin. Ama namin, amahan mo, sa Tagalog pa, Ama namin, sumasalangit. Sa Bisaya, kasi sanay lang kasi ako sa magdasal sa Bisaya Ama namo na sa mga langit, pagdaygon imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ang kalanon namo sa matag adlaw. Hatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo kami sa mga sala, ingon sa nakapasaylo kami, sa nakasala ka namo, di kung itugyan sa panulay no aluwas sa kami sa dautan. Amen. Yun. Ang linaw doon. Na ang Diyos ay ama, tayo ay mga anak. Kaya napakapalad nga natin mga Pilipino dahil tayo ang lupang hinirang ng Diyos. Tayo ang mga pamalit na anak ng Diyos sa bansang Israel. Dahil ang kaharian ng Diyos sa bansang Israel ay kinuha po yan ni Jesus Christ nung hindi siya pinaniwalaan sa Mateo 21:42-43. Mateo 21:42-43 at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Kaya pinapahanap ng Diyos sa Mateo 6:33. Hanapin nyo ang kaharian ng Diyos. At lahat ng mga bagay na yun ay kanyang idaragdag. Isipin mo mga bagay na kanyang idaragdag. Anong mga bagay na yun? Ang kayamanan natin. Kayamanan, ginto.
Deuterium, yun ang mga bagay na idaragdag. Ang dami. Deuterium, yun ang idaragdag. At saka multi-trillion pa dito sa dokumento. Ito. Maano tong dokumento na to? Isipin mo, ang bansang Pilipinas ay gifted ng Diyos. Mayroon tayong kayamanan dito na nilibing sa Pilipinas na mga ginto na dinalayan nila Hitler at Yamashita. Bali 1,181,336,675 metric tons of King Solomon gold, aside from the massive Japanese and Nazi gold and the multi-trillion tons of subterranean gold dori in the Philippines archipelago. Isipin mo, gifted tayo. Mayroon pang hindi na mina na multi-trillion. Yan ang mga bagay na idaragdag. Hindi lang, mayroon pa tayong platinum, diamante. Ang daming kayamanan natin dito sa Pilipinas na kanyang idaragdag. Kaya napakapalad natin dahil tayo ang lupang hinirang ng Diyos. Kaya, ang masasabi ko lang sa inyo, na huwag niyo po baliwalain ang programa ng Alpha Omega World Peace Development Marshall Program dahil nasa atin ang constitutional sovereign right. Kailangan makipagtulungan po kayo sa Alpha Omega dahil ito po ang makapagpabago ng buhay natin, lalo na sa mga darating pa na henerasyon. At ito ang solusyon ng global warming para wala nang mangyayari na mga pagbaha, pagtaas ng tubig. Kasi ang dami pong namamatay dahil sa mga malalakas na mga bagyo, malalakas na ulan, sa mga lindol, sa pagputok ng mga bulkan. Ito lang po ang tanging solusyon, ang ipatupad ang programa ng Diyos. Ang United Nations ECOSOC Article 55, 57, 63 up to 71. Na yun po ang programa na yan ang magdadala ng divino gobyerno sa buong bansa, sa buong mundo. At mauna po ang Pilipinas. Bakit mauna ang Pilipinas? Dahil tayo po ang bangkero po sa buong mundo. Yan lang po ang inihintay ng ibang bansa na ma-reactivate ang Central Bank of the Philippines. Dahil pag once na ma-reactivate yan, tuloy-tuloy na po yan sa ibang bansa. Wala nang mahirap na mga Pilipino pag ito ang pag maipatupad na po itong programa ng Diyos. Kaya ang pinaka-problema lang dito ay ang ating presidente na namamahala sa atin, na namamahala ng gobyerno. Ang gobyerno ay mga tao, tayo po ang gobyerno. Sila po ay administrador, ang Republic of the Philippines. Kaya mali po yung nagsasabi dyan na sila ang gobyerno. Tayo po, sambayan ng Pilipino, ang gobyerno. Tayo po ang pinamahalaan ng mga namamahala, yung Republic of the Philippines. Kaya kasi hindi man tayo pwede na tayo ay mamamahala lahat. Tayo ay uupo dyan sa Central Bank. Kaya, ang presidente natin, ang ginawang Board of Trustees, Board of Governors ng Alpha Omega dahil siya ang binoto ng mga tao . Kaso lang, hindi naman nila sinunod ang batas ng Diyos para pangasiwaan ang sambayan ng Pilipino. Gumawa sila ng batas para inaalipin tayo. Yan kasi ang nangyayari. Kaya ang tanging solusyon dito ay magkakaisa ang sambayan ng Pilipino para hingin sa ating presidente na i-reactivate ang Central Bank of the Philippines. Pero wala pong mga Pilipino ang nakikinig sa programa ng Diyos. Binaliwala po nila ang programa ng Diyos. Kaya na-overdue na ang programa. Kaya ang daming namamatay dahil hindi na po ito maaagapan dahil na-overdue na ang programa. Kaya overdue na po ang malalakas na bagyo. Mga malalakas na ulan. Yun po ang nangyayari ngayon. Kaya wala pong ibang sisihin dito kundi ang sarili natin. Dahil nasa atin nga ang patrimonya .
Oo. Bakit? Dahil ayaw nating tumulong para ipatupad ang programa ng Diyos. Ang ating hari ngayon, nag-iisa hindi ang ating hari andyan na nga para tumulong. Palay na nga ang lumapit ng manok para tayo maliligtas. Binaliwala pa natin. Kaya hindi po tayo pinarusahan ng Diyos. Nandyan po siya para tayo ililigtas. Kaya nga tayo tinawag na Christian country. Christian country. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Kaya pag hindi mo kilala ang Diyos na nagkatawang tao na siya ang Alpha at ang Omega, ang makapangyarihan sa buong mundo, pahayag 1:8 na siya ang nagkatawang tao, na siya ang Alpha at ang Omega. Christian without Christ, I am nothing. Kaya walang silbi ang buhay natin kung hindi natin kilala si Kristo sa buhay natin. Dahil ang Kristo ay nagkatawang tao po yan. Kaya nga pag magdadasal tayo, daming nagdadasal dyan, Diyos na buhay. Pero pag tinatanong mo naman saan yung Diyos na buhay, walang maituro kung sino. Hindi nila alam na ang Diyos ay nagkatawang tao, kaya nga siya ang Alpha at ang Omega sa simula hanggang wakas. Siya po ang espiritu sa katotohanan. Hindi po espiritu sa kasinungalingan. Kasi iba na po yun. Kaya yan lang po ang panawagan ko sa mga sambayanang Pilipino na lumapit na po kayo sa ating hari na siya ang chairman ng Alpha Omega World Peace Development Marshall Program para wala na pong mangyayari na mga kalamidad at wala na pong mga Pilipino na maghihirap pag ma-implement na ang programa ng Diyos, ang United Nations ICUSOC. Dahil kung noon pa tayo nagkakaisa, napakadali lang ito ma-implement ng ating hari. Dahil kaya niya itong i-implement without court order base sa Bilateral Mindsfield Breakthrough Sexual Agreement dahil sa kanyang kapangyarihan. Paano naman niya i-implement na ang mga tao ay nasa atin nga ang patrimonya na mga tao ay wala hindi man nila alam itong programa ng Diyos. Hindi man nila kinikilala ang Diyos. Hindi pa nila kinikilala ang programa ng Diyos. Mas pinaniwalaan pa nila ang mga antikristo. Yan ang nangyayari ngayon. Kaya kung hindi pa na-reactivate ang Central Bank of the Philippines, noon pa mayaman na tayo. Dahil kaya nga itong i-implement ni King TBM without court order. Kaso lang ang Central Bank of the Philippines na charter kasi ni Ramos. Kaya ang tanging solusyon ay i-reactivate ang Central Bank of the Philippines ng ating presidente dahil nasa atin ang constitutional sovereign right. Nasa atin ang patrimonya dahil siya ang binoto natin, mga Pilipino. Yan ang hingi natin sa ating presidente na tulungan ang ating hari. Tulungan ang ating hari. Hindi lang hari, tulungan ang sarili natin na i-reactivate ang Central Bank of the Philippines dahil ang Central Bank of the Philippines ay pag-aari natin sa bayan ng Pilipino. Tayo ang beneficiary yan sa kayamanan. Ang ating hari ay tumutulong lamang. Siya ay sole signatory ng kayamanan. Nag-aantay na lang siya. Ginigising na nga tayo Lumapit na nga siya sa atin Kinakatok tayo sa ating mga puso. Na dapat gumising ka na. Kaya hindi ko na po ito patatagalin kasi bukas magla-live kami ulit, kasama ko na si Brother Edgar Agnao, kasama ko po at kasama po namin ang ating mahal na hari para ipagpatuloy namin ang aming nasimula na pagla-live para malaman sa lahat ng sambayan ng Pilipino para magising na po lahat. Dahil palala na po ang mga nangyayari ngayon. Hindi lang kalamidad, kundi gutom.
Dami na pong nagugutom ngayon. Dami na pong nagmi-message sa akin na kailan pa ba ito magaganap. Kaya ang payo ko lang po sa kanila ay ang tanging na lang sandata natin dito ay ang pagdarasal na lang. Dahil ang kaganapan ngayon ay hindi nakalooban ng ating Panginoon. Ang kaganapan natin ngayon ay hindi nakagustuhan ng mga tao, kundi kagustuhan na po ng ating Panginoon ang magaganap, dahil ang labanan ngayon ay change of command. Utos ng nakakataas ang masusunod. Ang labanan ngayon ay kapangyarihan, kaya change of command. Kaya dapat noon pa ito mangyayari, dahil hindi man maipatupad ng ating presidente mula pa noon. Mas lalo pa tayong pinahirapan. Lahat kontrolado nila. Sa pira, sa mga sa pira, kontrolado tayo sa lahat ng mga natin ngayon. Mga bilihin natin ngayon, kontrolado tayo. Pinapahirapan nga tayo ng husto. Pero pag ma-implement pa ang programa na to, tayo ay pantay-pantay na. Wala nang mahirap na Pilipino, libre na pabahay, palupa, kurinti. Yan, maganda ng buhay natin. Yan ang nilaan ng Diyos mula pa noon para sa sambay ng Pilipino. Pero ang mga Pilipino ay hindi alam ang programa ng Diyos. Hindi rin natin masisi dahil sila po ay na-brainwash ng mga politiko, oligarko, ng mga administrador din ng programa ng Diyos. Kaso lang, ang batas ng Diyos ay binago nila para tayo gawing alipid. At saka ginamit nila ang mga media, mga bayarang media, lalo na ang mga religious leader. Isipin mo yung sa panahon ni Ferdinand Marcos, sino ang nagpabagsak? Kay Ferdinand Marcos, kasama pa nga si Cardinal Sin noon eh. Religious leader yun. Cardinal Sin, pangalan pa lang Sin na eh, makasalanan na eh. Yun. Kaya tayo nabibrinwas, kaya yung pinaniwalaan natin ng mga religious leader dyan, di natin alam na yan pala ang nagpapahamak sa atin. Yung iniidolo natin na politiko na yan, hindi natin alam na yan pala ang nagpapahirap sa atin. Kaya wala, mga sambay ng Pilipino, ito lang po ang sasabihin ko sa iyo, wala na po kayong ibang kakampi dito. Ang kakampi nyo dito, hindi mga politiko, hindi mga oligarko, hindi mga media, hindi mga religious leader, hindi mga oligarko, kundi ang Alpha Omega. Lumapit lang kayo sa Alpha Omega dito. Mababago ang buhay natin. Marami pong salamat.